Hello everyone. So this is the presentation of Group 5, Chapter 9, Energy and Electricity. Next slide. So of course we will be having a really brief introduction about the energy and electricity. So electricity is the most expensive and widely used energy source in the hospitality industry. Managing utility costs mainly involves controlling electricity consumption. So the proper design, service, and maintenance of the electrical systems ensure safety and comfort for guests and staff. So why do we think energy and electricity is really important in when it comes to hospitality industry? So of course, because of its operational efficiency. Number one is the powering amenities. So when it comes to powering amenities, electricity is needed to power amenities like air conditioning, heating, lighting, and water heating. Number two is the kitchen operations, of course. Electricity is essential for kitchen appliances, cooking, and food preparation. Number three, it's really important. We need to we need to really understand that laundry and cleaning in hospitality is really crucial. Um, The role of electricity naman is it powers laundry machines, cleaning equipment, and other facilities. And of course, energy and energy and electricity contributes to the guest experience. Yun lang. Next slide. Next is the electric system. It consists of a source, distribution system, and control devices. Understanding these components helps provide a reliable and effective electrical supply. Next is the electricity generation and supply. Most residential properties don't generate their own electricity, but some lodging facilities do. Especially in remote locations, many hospitality operations rely on local utilities for electricity. Next slide. So electrical system capacity, it ampere potential measures overall current flow. And of course, the wire size determines the system capacity to deliver amperes. Increasing electrical demands require larger wires and increased service capacity. Next slide. So next naman natin is yung System Design and Operating Standard. Bale, pagdating sa part na yan, yung electrical distribution system ng isang property tulad ng bahay or opisina ay kailangan sumunod sa terms and policies para matiyak ang kaligtasan at maayos na operasyon. Kung hindi susundin ang mga pamantayang ito, maaari itong magdulot ng pagkasira ng mga kagamitan o kaya magdulot ng sunog. Isa sa pinakamahalagang alituntunin ay ang Occupational Safety and Health Act or OSHA. Ang mga patakarang ito ay nagbibigay ng mga legal na aksyon tungkol sa kaligtasan ng electrical system, pati na rin sa pamamaraan sa kaligtasan or maintenance. Bali, ang one example dito sa slides na to ay yun ngayon kapag may isang electrician na nagsasagawa ng repair or maintenance sa isang electrical panel sa isang building, ginagawa nila ay sinusunod nila yung safety and protocols tulad ng lockout or tagout procedure. Bali, ang ibig sabihin nito is tinitiyak nila yung nanaka-off ang kuryente bago magtrabaho para yun nga manatiling safe, and gumagamit sila ng mga PPT tulad ng insulated gloves. Bali, kung hindi naman nila susundin yung mga gantong bagay is yun nga, mas mataas yung tendency na magkaroon ng electric shock or magkaroon ng sunog. Next slide. System and equipment maintenance. So, since wala si Mr. Roldan Hermoso, is babasahin ko na lang yung part niya. Collection of electrical system plans for the building.
understanding of electrical procedures and the electrical structure of the other when appropriate. Appropriate housekeeping procedures in electrical equipment areas. Awareness of proper protection protocols and commitment to them. Incorporation of electrical repair procedures in the preventive maintenance program of the facility. Next slide. Electrical plans. Electrical plans, also known as wiring diagrams and electrical drawings. Technical drawings but visual for set layout of electrical components. So dito po is pumapasok po dito yung paggagawa po ng layout bago po gawin ng isang facilities dahil lang paggawa po ng isang layout sa bago gawin ng facilities kailangan po dahil para sa akin po sa kaligtasan ng bawat isa dahil pag nagkamali po ang paggawa ng layout sa wirings is magiging sanhi po ito ng sunog. At kailangan din po nila sumunod sa safety codes at kailangan din po nila gumamit ng mga PPTs. Yun lang. Next slide po. Training in operating and safety procedures. First is importance of training. Maintenance staff must be trained in electrical system operation and safety. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang aksidente at pagkasira ng kagamitan at pagkaantala sa mga serbisyo. Performance review should access their understanding of electrical structure. Ito naman ay sa pagkuha ng bagong maintenance staff, dapat suriin ang kanilang kaalaman sa mga sistemang elektrikal upang matiyak na may sapat silang kasanayan. Gayun din dapat isalang-alang ang kakayahan sa kuryente kapag nagpapasya ng promotion sa trabaho. Third is electrical knowledge is essential for hiring and promotion. Dito naman sa ganitong paraan nagsisigurong kaya nilang tugunan ang anumang issue at emergency sa kuryente. Understanding electrical system. First po, employees should know basic electrical system functions, circuit breakers, and emergency switches. Ang pangalawa naman po ay front desk staff should be familiar with electrical controls to assist guests. Ang pangtatlo naman po ay awareness of voltage and frequency compatibility for international gas devices is important. Ang kabuuan pong paliwanag nito ay ang tamang pag-unawa sa mga electrical system ay nagbibigay ng kahandaan sa mga empleyado upang mapanatili ang maayos at ligtas na operasyon ng mga kagamitan. Halimbawa po, kung may biglaang paggawala ng kuryente sa isang gusali, ang malalam sa circuit breakers ay madaling makakapag-troubleshoot at makakatulong na maibalik ang kuryente nang hindi kinakailangan tumawag agad ng technician. Para naman sa mga front desk staff, ang kaalaman sa electrical controls ay nakatutulong upang mabilis silang makatugon sa mga reklamo o tanong ng mga bisita tungkol sa kuryente, gaya ng hindi gumaganang saksakan o ilaw. Bukod dito, ang kaalaman sa voltahe at frequency ay nakaiiwas sa mga aberya na maaaring idulot ng maling paggamit ng mga international devices na may iba't ibang electrical specifications. Next po. Safety and maintenance procedures. First is keep electrical equipment clean and avoid wet areas. Ang malinis at tuyong kagamitan ay mas ligtas at mas matagal ang paggamit. Paggamit nito, ang alikabok, tumi at tubig ay maaaring makasira sa mga bahagi at ng kuryente at magdulot ng short circuit
o kuryente sa mga katawan. Second is pull the plug, not the cord, when unplugging device. Ang paghila ng cordon ay maaaring makasira sa loob nitong ng mga cable na maaaring magdulot ng depekto sa koneksyon at panganib ng kuryente. Third is match equipment to its appropriate used to prevent overloading. Ang maling paggamit o sobrang paggamit ng isang dikuryente kagamitan ay maaaring magdulot ng sobrang init, short circuit or sunog. Refers electrical issue immediately for timely repairs. Ang maagang pag-uulat ng problema ay nakakatulong upang mabilis itong maayos at maiwasan ang mas malaking pinsala o sakuna. Avoid DIY repairs or modification to electrical system. Ang mga hindi basa sa elektrisidad ay hindi dapat magtangkang mag-ayos ng sirang kuryente dahil maaari itong magdulot ng kapahamakan tulad ng kuryente sa katawan, sunog. Dapat lamang ipagawa ito sa mga lisensyadong electrician. Do not store items in electrical rooms to ensure safety and air circulation. Ang pagtatambak ng gamit sa silid na may mga electrical panel ay maaaring humarang sa access na may electrician, magdudulot ng sobrang init at posibleng pagmula ng sunog. General electrical safety considerations. First po, electrical hazard exists even in non-electrical repairs. Second po ay workers should be cautious to avoid accidental contact with live wires. Ang pangatlo naman po ay following proper maintenance procedures ensures workplace safety and efficiency. Ang kabuuan pong paliwanag dito ay ang mga panganib sa kuryente hindi lamang limitado sa mga trabaho may direktang kaugnayan sa pag-ayos sa pananatili ng mga electrical system. Kahit sa simpleng paglaga ng gamit sa opisina o pag-ayos ng isang sirang makina, may posibilidad na madikit sa isang live wire na maaaring magdulot ng aksidente. Kaya mahalagang maging maingat ang lahat ng empleyado, hindi lang ang mga teknikal na tauhan. Ang pagsunod sa tamang maintenance procedures ay hindi lamang makaiiwas sa mga aksidente, kundi makatutulong din upang mapanatili ng maayos na operasyon ng mga kagamitan na nagpapahaba sa kabilang buhay, nagtitiyak ng mas efficient ang paggamit ng kuryente. Next po. Next is electronic equipment. Electronic refers to the things that use electricity to process information or control signals. Think of your phone, a computer, or a TV. They all use electricity to do things like show your picture, play sound, and let you talk to people. Gumagamit ng kuryente ang mga elektronikong kagamitan para gumana. Pinoprocess at kinokontrol nila ang mga signal na kuryente. Tinutulungan sila ng mga semiconductor na pamahalan. Ang daloy ng kuryente kasama sa mga device na ito ang mga computer, smartphone at TV. Ang mga radyo at digital na relo ay electronic din. Ginagawa nilang mas madali at mas mabilis ang buhay. Ginagamitan ang mga elektroniko sa tahanan at paaralan at opisina. Pinapabuti nila ang komunikasyon at entertainment. Equipment. Equipment is a broader term for any device or tool that use electricity to do work. This can include things like refrigerators, washing machines, powder drills, and even medical machines. Dito naman po, equipment daw po is a wider term for any electrical power device or tool like refrigerators, TV, etc.
And electronics po ay equipment, but not all equipments is electronics. Next slide please. Multimeter. So, ang multimeter naman po is karaniwang ginagamit sa mga trabaho sa elektronika, elektrisidad, at mga pag-aayos sa mga sistema ng kuryente. Next slide. Next is the wall receptacle analyzer. Maaaring gamitin para sa pagtukoy ng mga problema sa mga receptacle tulad ng mga issue sa grounding o polaridad. Karaniwang ginagamit naman ito sa mga trabaho sa pagpapanatili at pag-aayos ng mga sistema ng kuryente sa mga gusali at bahay. Next slide. Fuse puller for cartridge fuses. Ito naman ay ginagamit para sa pag-alis ng mga cartridge fuse sa mga panel ng kuryente. Ito rin ay maaaring gamitin para sa pagpapalit ng mga fuse o para sa pagtukoy ng mga problema sa mga circuits. Ito naman ay karaniwang ginagamit sa mga trabaho sa pagpapanatili at pag-aayos ng mga sistema ng kuryente tulad ng gusali at mga bahay. Next slide. So rubber boots, gloves, and insulated ladders. So as you can see, rubber boots, gloves are used by electrical men as one of their PPE or personal protective equipment. So ito po ay para maiwasan ang mga aksidente na nagmumula sa electricity. That is why it's really important when it comes to this field na we are protected and we are aware of the possible consequences kung hindi tayo gumagamit ito. Ayun lamang po and thank you so much.